taboy na yata yung maraming mga tuna ho dyan. Ganon ho yung ibig ko pong sabihin. Ang sabi ni Secretary Manny Piñol dati, dapat gobyerno yung magsasabi kung anong itatanim dun sa bawat rehiyon, bawat probinsya, para pag nagkasabay-sabay yan at walang koordinasyon mula sa ahensya ng gobyerno, ay luging-lugi ang mga magsasaka. Yung kanilang layunin na mapataas yung kita, lumaki yung kanilang kita, ay hindi ho mangyayari. Mega Balita Linggo. Ay, ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, matapos ang kumustahan, ay narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. COMELEC makikipag-ugnayan sa Ombudsman kaugnay sa 75 million peso campaign donation kay Senador Marcoleta. Mega Balita Linggo. Senador Bato de la Rosa tinuturing na armed and dangerous. ICC warrant, madaragdagan pa yun huyan sa National Bureau of Investigation. Mega Balita Linggo. Senate President Cayetano kabilang sa posibleng managot sa pagkakanlong kay General o Senator Bato ayon huyan kay dating Senador Gordon. Mega Balita Linggo. Minority Bloc itinutulak si Gatchalian bilang susunod na Senate President. Mega Balita Linggo. Sunog, sumiklab sa Binondo, Maynila, umabot sa Task Force Charlie. Higit 30,000 mga residente apektado. Mega Balita Linggo. 3 lugar naman sa bansa nanganganib na masapol ng danger level na heat index ngayong araw ayon huyan sa Pag-asa. Mega Balita Linggo. At oil price hike asahan na ngayong linggo. Mega Balita Linggo. At yan na ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Makikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman kaugnay ng isyo sa 75 milyong pisong donasyon na tinanggap ni Senador Rodante Marcoleta noong kumandidato sa naturang posisyon. Kasunod ito ng pag-dismiss ng COMELEC sa sariling investigasyon sa usapin na hindi diniklara sa Statement of Contribution na expenditures ni Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa nakakatanggap ng motion for reconsideration ang poll body kaya hindi pa mabuksan muli ang kaso. Ginawa ni Garcia ang pahayag makarang may sampa sa ombudsman ang hiwalay na kasong kumukwestiyon kung naideklara ba sa SALN ng senador ang naturang donasyon. Kabilang sa mga tinukoy ng complaint na source ng donation ay sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espirito at isang Aristotel Baluyot. Mega Balita Linggo. Dalawampung minuto makalipas ang 6 ng umaga, itinuturing na armed and dangerous si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon huyan kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, paliwanag ni Matibag, bahagi ng standard protocol na kung naghanap ng isang fugitive ay may presumption na armado at delikado. Kaugnay nito, maingat na kumikilos ang NBI sa bawat lead at handa rin naman ang ahensya sa anumang posibleng insidente sakaling manlaban ang sinumang pinaganap ng batas. Si Senador Bato ay pinaganap kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. We're doing
search or locating a fugitive from justice, ang presumption namin lagi is armado yan at delikado yung magiging approach. So, ang instruction po natin sa ating mga law enforcement, sa ating mga NBI agents, is to proceed with caution every time na halimbawa nag-positive na or even doon sa area na suspected na talagang nandoon siya, is kailangan maging maingat po sa paghuli dahil that's always the presumption. Especially Senator Bato, who used to be chief of police natin. Mega Balita Linggo. Sa kaugnayan na balita, binunyag ng National Bureau of Investigation na may mga paparating pang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa isang forum, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon siyang madadagdagan pang ipapaaresto pagkatapos o kapag natapos na si Senador Bato de la Rosa. Hindi man nagbigay pa ng dagdag na detalye, magugunitang pinangalanan na ang co-perpetrator sumano sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumento ng ICC, kasama rito sina Senador Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at Camilo Cascolan, dating NBI Director Dante Gayran, dating PIDEA Director General Isidro La Peña, dating Davao Police Chief Vicente Danao at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Mega Balita Linggo. Dalawang minuto makalipas ang ikanim ng umaga, aminado si Ombudsman Boyeng Rimulya na hinayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na hindi na wanoobra ang kaso sa Pilipinas dahil naging complicit o nagkaroon na ng sabwatan. Aniya, hindi ipasubpi na lahat o kahit ipasubpi na lahat ng sangkot, wala rin naman ang mangyayari. Local. Hindi nga maimbestiga, kinover up na nga lahat. Kaya nga pinabayaan na natin yung ICC eh. Hindi mo na maimbestigahan dito Ayun. Wala na eh. Wala na. Kahit na isabina mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, talagang doon na. Complicit lahat eh. Maraming complicit eh. In this particular Siyempre, di crime ba? against humanity. Di ba? Pero sa DOJ tayo, hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. hindi ba DOJ na humihingi sa pulis. Noong panahon na yun. O narito ay nanindigan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na tanging arrest warrant mula sa local court ang kanilang kikilalanin. Tinanggihan na rin ng Korte Suprema ang hiling ni Bato na temporary restraining order sa pagpapatupad ng ICC warrant. Mega Balita Linggo. Giniit ni Ombudsman Boyeng Rimulya na hindi maring serve ang isang warrant of arrest ng abogado ng isang akusado. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na tanging subpina summons lang ang pwedeng tanggapin ng abogado. Bagamat hindi sinabi ni Rimulya kung sino ang abogadong tinutukoy, ipinayag ng abogado ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na maaari niyang tanggapin ang ICC warrant para sa kanyang kliyente. Pwede bang i-serve nyo na lang sa lawyer yon yung arrest Hindi warrant? pwede. Ha? Hindi pwede. Kasi may Officer nagsasabi na pwede naman daw yung lawyer daw. Pwede naman yung lawyer ang Sabi niya, pwede naman daw lawyer daw. Hindi, alam ko yun. Tumakbo senator yun eh. Sabi no, di ba? Buti na lang hindi nanalo. Baka matagdagan pa yung problema natin doon. Di ba? Samantala, nagpatutsada rin si Rimulya laban kay Senador Bato de la Rosa sa patuloy nitong pagtatago sa batas. Aniya, hindi ba umano nahiya si General Bato o dating hepe ng pambansang pulisya na tagapagpatupad ng batas at ngayon ay tumatakbo sa batas. Ano po, sabi ng Ombudsman. Dating chief ng Philippine National Police yun. Tumatakbo sa batas. Paano yun? Hindi ba siya nahihiya? Di ba? Ano Di ba? I mean, ordinary citizen ka, isipin mo.
Chief ng Philippine National Na Police. dati kayo nagpapatupad. Kayo nagpapatupad ng batas. Kayo tumatakbo ka sa batas. Hindi naman daw, Di walang ibig sabihin ng batas. Ganun ba yun? Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, walang record na nakalabas na ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi nila sinasayang tabi ang posibilidad na nakalabas na nga ng bansang senador sa pamamagitan ng ibang exit point. Sa ngayon ay bumuo ng NBI ng mga tracking team para matunton at maresto ang senador. Samantala, iniimbestigan na rin ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ng umano'y tumulong sa pagtatago kay De La Rosa, kabilang ang obstruction of justice at harboring of a fugitive. Coordinate tayo with the Bureau of Immigration, and yung mga point of entries na identify natin is being monitored. Sasabihin natin wala naman pong record ng paglabas. But of course, I know that the next question, there are personalities na nakalabas ng bansa natin na hindi lumalabas yung records nila sa immigration. So, alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin. Talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas. No? So, we have dedicated a team, actually teams, to track Senator Bato. Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, naniniwala naman si dating Senador Richard D. Gordon na maring managot sa ilalim ng batas ang mga senador na naglagay kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Sa panayam ng DCRH SOS program ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni Gordon na posibleng pumasok ang kasong accessory to a crime laban sa mga senador kabilang na umano si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gordon, malinaw na sa revised Penal Code o ACT o Republic Act 3815 ang probisyon laban sa sino mang nagkakanlong magtago tumutulong sa pagtakas. Delikadong presidente manong ginawa ng Senado dahil nagmumukhang kanlungan ito ng mga personalidad na nahaharap sa warrant of arrest kabilang na mula sa International Tribunal. Sa Senado, sinunog ng Senado ang sarili nila sa pagtatago kay De La Rosa. At yung ginawa nung Sergeant at Arms na nagpaputok doon at pagkatapos bigla nakatakas, lahat yan dapat may tutuunan. Dapat yan merong mananagot. Dapat pumasok dyan yung accessory to a crime. Yung sila maaaring kasama si Senator Cayetano dyan. Maaaring kasama si lahat ng mga nagsabi na under protective custody because meron tayong batas na harboring, concealing, or assisting in the escape. Pilipinas ang oras 39 na segundo, 29 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought